Taong 2015, ang Terminal 1 ng NAIA ay saksi sa isang pangkaraniwang kwento ng pag-alis, hudyat ng pagsisimula ng kapalaran sa ibang bansa. Isang lalaking may dalang backpack, may hawak na ticket at passport at bitbit ang pangako ng magandang bukas. Si Joel Canlas, 29 anyos, isang electrician mula Bulacan. Sa loob ng ilang buwan, tinapos niya ang mga training, medical exams at pre-departure seminars. Lahat ito kinaya niyang gawin alang-alang sa kinabukasan nilang dalawa ng matagal niyang kasintahang si Carol Regalado. Galing sa simpleng pamilya sa Bulacan si Joel. Laking probinsya, lumaki sa hanay ng mga karpintero, mason at tricycle driver. Ngunit nangarap siya ng higit pa, makapagpundar ng disenteng bahay. Makapagsimula ng pamilya at makalaya sa kahirapan. Nakilala niya si Carol noong kolehiyo, kaklase sa isang core subject. Nakapalagay ang loob niya hanggang sa nagdesisyon silang magsama bilang magkasintahan. Pagka-graduate, nagtrabaho si Joel bilang technician sa Bulacan, habang si Carol ay naging ahente ng isang maliit na kumpanya sa parehong probinsya. Lumipas ang 2 taon at nagpa siyang mangibang bansa si Joel. May alok sa UAE bilang electrical technician. Mahirap ang desisyon pero yun lang ang nakikita niyang paraan para sa mas magandang buhay para sa kanya at sa bubuing pamilya kasama si Carol. Unang taon sa ibang bansa, halos araw-araw ang tawagan at kumustahan ng magkasintahan. Naglalaan ng oras si Joel kahit pa malalim na ang gabi roon. Basta makita at marinig lang si Carol kapag uwian na nito. Madalas silang mag-usap tungkol sa bahay na ipapatayo. Ipinangako ni Joel na bago matapos ang kanyang kontrata ay nakapag-ipon na siya para sa pangako nilang tirahan. Ngunit habang patuloy ang pag-ikot ng mundo ni Joel sa disyerto ng trabaho at pagtitipid, unti-unti namang nalalayo si Carol sa pinangakong paghihintay. Sa mga panahong lumalalim ang gabi sa Pilipinas at siya'y mag-isa sa kanyang kwarto, natukso siyang sumali sa mga text group chats at forums sa social media. Una, para lang daw may ibang makausap. Kalaunay naging aliwan, naging bisyo, hanggang sa naging kasangkapan para magawa niyang baliin ang kanyang mga pangako kay Joel. Isang beses nakipagkita siya sa isa sa mga lalaki na miyembro ng group chat. Doon, dala ng kapusukan at init ng katawan, ay nagawa niyang makipaglaro ng apoy. Matapos ng gabing yon ay umuwi siyang mabigat ang kalooban. Inisip niyang ang nangyari ay isang gabi lang at hindi na mauulit, ngunit nagkamali siya. Mula ng gabing yon, nasundan pa ito ng iba pang pagkakataon. Minsan sa parehong lalaki at minsan ay sa mga bago niyang nakakausap online. Ang lahat ng pangyayari ay mapusok at mapangahas. Unti-unting nalulong si Carol sa inakala niyang kaligayahan. Nakalimutan niyang pahalagahan ang pangako niya kay Joel. Dumalang ang mga tawag, ngunit lagi siyang may dahilan. Mabagal ang net. Drained ang phone o di naman kaya ay may inaasikaso tungkol sa trabaho. At si Joel na nakatuon ng lakas sa pag-iipon ay hindi naghinala at patuloy ang tiwala kay Carol. Tuloy-tuloy at tila naging normal kay Carol ang ganung buhay. Lumipas nang hindi namamalayan ang mga taon. Nakaipon na ng sapat si Joel. Nakabili na rin ng maliit na lote sa San Miguel, Bulacan at nagplanong magbakasyon sa Pilipinas para masimulan ng itayo ang bahay na pinagpaguran. Taong 2020, nagdesisyong umuwi si Joel at hindi ito'y pinaalam sa kasintahan. Pagkarating sa Bulacan ay nasorpresa si Carol. Hindi nito inaasahan ang pagbabalik ni Joel.
Hindi siya nakapaghanda, ngunit hindi lang pala si Carol ang masusurpresa dahil isang revelasyon ang nakatakdang malantad sa hinaharap na ikaguguho ng mundo lalo na ni Joel. Naging maayos ang pagtanggap ni Carol kay Joel. Umaktong parang walang tinatago. Parang normal ang lahat at masaya si Joel dahil sa haba ng panahon ay muli niyang nakapiling ang kanyang pinakamamahal. Agad niyang pinasimula ng paggawa ng bahay sa nabiling lote. Suportado naman ito ni Carol. Maayos ang naging takbo ng lahat hanggang sa dumating ang isang hindi pangkaraniwang araw. Si Carol ay nakaramdam ng kakaiba. Dumuduwal tuwing umaga at sensitibo sa ilang mga bagay. Isang araw noong Pebrero 2020 ay nagdesisyon si Carol na mag-take ng pregnancy tests at mula sa testing kit na kanyang ginamit, lumabas ang 2 pulang guhit. Labis ang panlulumo ni Carol dahil alam niyang hindi si Joel ang ama ng kanyang dinadala. Hindi na malaman ni Carol kung paano niya haharapin ang natuklasan. Nagdesisyon siyang ilihim ito. Marso 2020 nakatakdang bumalik si Joel sa Middle East para sa pagpapatuloy ng kanyang bagong kontrata. Ngunit dahil sa COVID-19 pandemic ay hindi ito natuloy at kinailangan niyang manatili sa Pilipinas. Ginamit itong pagkakataon ni Carol upang sabihin kay Joel na buntis siya. Hindi makapaniwala si Joel na sa ilang pagkakataong sila ay nagsiping ay agad silang makabubuo. Hindi siya nagalit, bagkus naniwala siyang marahil ay blessing in disguise na hindi matuloy ang kanyang pagbabalik sa Dubai upang sa ganon ay matutukan niya ng gusto si Carol at ang kanilang magiging anak. Sa labis na tuwa nangako siya kay Carol na pakakasalan niya ito oras na matapos ang lockdown. Bumalik sila sa Bulacan at doon tumuloy sa pinapagawang bahay kahit hindi pa ito lubusang natatapos dahil sa pagkaantala ng trabaho. Naging masigasig si Joel dahil sa inisip niya na may pamilya na siyang kailangang buhayin. Pumasok siya sa pagiging delivery rider habang walang trabaho noong pandemic. Habang abala si Joel sa pagkayod, si Carol ay nakulong sa bahay habang nilalamon ng binuo niyang kwento. Ngunit wala nang daan pabalik, walang dahilan para umatras. Nagpatuloy ang kasinungalingan ni Carol at ang ilusyon na magiging maayos ang kanilang pamilya habang inaako ni Joel ang batang hindi naman tunay na kanya. Ang mga araw ay naging linggo at ang linggo ay naging buwan. Sumapit ang panganganak ni Carol. Masayang kinarga ni Joel ang batang lalaking pinangalanan nilang Jiro at simula ng araw na yon ay binuhos niya rito ang kanyang pagmamahal. Taong 2021, tuluyang ikinasal si Joel at Carol sa isang intimate civil wedding. Bagamat maraming restrictions bunga ng COVID ay nairaos ito ng maayos. Sa mata ng iba, tila perpekto na ang buhay ng mag-asawa, ngunit sa ilalim nito ay isang kasinungalingan na nagbabadyang lumantad. Sa pagdaan ng mga buwan napansin ni Joel ang unti-unting paglayo ng itsura ni Jiro sa kanya. Sa unay hindi niya ito binigyang pansin. Maraming sanggol ang hindi agad kahawig ng magulang. Wika ng mga matatanda. Ngunit habang lumalaki si Jiro, mas lumilinaw sa kanya ang pagdududa. May timang buhok ni Joel, matangos ang ilong ni Carol, ngunit ang mga katangian nilang mag-asawa ay tila malayo sa itsura ng bata. Minsan, habang pinapatulog niya si Jiro, nakatitig siya rito ng matagal. May hinahanap siyang kung ano na hindi niya maipaliwanag. Sinubukan niyang ikonsulta ang nararamdaman kay Carol ngunit agad siyang tinapatan ng agresibong mga sagot. Sa mga salitang binitiwan ni Carol ay lalo lamang nagkaroon ng distansya at pangamba si Joel. Nagkaroon ng tensyon
ang dating payapang bahay. Si Joel ay mas madalas nang nasa labas, naghahanap ng lugar para makapag-isip ng mas malaya. Hindi niya sinabi kahit kanino, kahit sa kapatid niyang si Ala na minsang bumisita at nagsabing parang ibang-iba ang mukha ng bata. Sa halip, nagdesisyon siyang hanapin ang katotohanan nang hindi humihingi ng pahintulot. Isang gabi, habang natutulog si Carol, palihim siyang kumuha ng hair sample mula sa suklay ng bata. Dinala niya ito sa isang private DNA clinic. Tahimik siyang nag-request ng paternity test para mapanatag ang kanyang kalooban sa nararamdaman. 3 linggo ang lumipas bago dumating ang resulta. Sa isang sobre na may selyo ng klinika ay kabado niyang inilabas ang dokumento. Sa kabila ng lahat, ay umaasa si Joel na mali ang kanyang hinala. Napamahal na sa kanyang bata at wala siyang ibang plano sa kanyang buhay kundi subaybayan at suportahan ang paglaki nito. Ngunit matapos niyang basahin ang nilalaman ng papel, ay tila nawala ng direksyon ang lahat. Probability of paternity, 0.00%. Ang anak na inakala niyang sarili niyang dugo at laman ay hindi niya pala anak. At ang babaeng pinakasalan niya at pinangakuan ng magandang buhay ay hindi niya pala lubusang kilala. Hindi malaman ni Joel kung ano ang gagawin niya. Sa kabila ng galit ay pilit niyang hinarap si Carol ng may pagtitimpi. Muli niya itong pinaamin kung may iba pa ba itong nakarelasyon at kung siya nga ang ama ni Jiro. Si Carol na walang kaalam-alam sa DNA result ay patuloy na nanindigan sa kanyang kasinungalingan. Sa halip na umamin ay nakusahan pa niya si Joel na nambababae at humahanap lamang ng dahilan para mag-away silang mag-asawa. Sa kabila ng mahinahong pagtatanong ni Joel ay ang pabulyaw na sagot ni Carol, ngunit ang lahat ng ito ay natigil matapos ipakita ni Joel ang hawak niyang dokumento. Sa puntong iyon ay tumahimik ng tuluyan si Carol. Wala siyang ibang paliwanag at alam niyang wala na rin siyang lusot. Hindi siya sinaktan ni Joel ngunit kita sa mga mata nito ang poot sa ginawa niyang kataksilan. Pansamantalang umalis si Joel sa kanilang tinitirhan, inisip ang susunod na magiging hakbang. Bilang isang lalaki, hindi niya matanggap kung paano siya niloko ng babaeng pinakasalan niya at kung paanong pinaako nito sa kanya ang responsibilidad sa batang bunga ng kanyang kataksilan. Sa tulong ng DNA result, lumapit si Joel sa isang abogado at nagtanong sa posibleng legal actions na maaari niyang gawin. Sa payo ng abogado ay nagawang maisampa ni Joel ang mga kasong simulation of birth sa ilalim ng Article 347 ng Revised Penal Code. Dahil sa pagpapaniwala ni Carol sa kanya na siya ang biological father ni Jiro. Pinayuhan din siya na humingi ng danyos dahil ang sinadyang panlilinlang ni Carol na nagdulot ng emotional and moral damages sa kanya. Bukod dito ay nag-file rin ng annulment si Joel sa ilalim ng Article 45 ng Family Code sa basis na may nangyaring fraud o deceit sa pagsasagawa ng kasal dahil sa pagtatago ng katotohanang hindi siya ang ama ng bata at pagkukumbinsi sa kanya na ikasal gamit ang kasinungalingan na siya ang ama ng kanyang ipinagbubuntis noon. Nang matanggap ni Carol ang kopya ng mga kasong isinampa ni Joel ay nanlumo ito. Sinubukang kausapin ni Carol ang pamilya ni Joel ngunit wala na silang nais marinig. Para sa kanila, sapat na ang lahat ng kanilang natuklasan. Ang pagkasira ng tiwala ay hindi lamang dahil sa bata, kundi sa 5 taong pagtitiis niya habang nilulunod siya ng kasinungalingang hindi niya alam. Naging masalimuot ang proseso. Umabot ng halos 3 taon ang paghaharap ni Joel at Carol sa korte.
Sinubukan ni Carol na gawing argumento ang paliwanag na alam ni Joel na hindi siya ang ama ni Jiro bago sila ikasal, bagamat wala siyang matibay na ebidensya na may papakita sa husgado kung kaya't mas kinatigan ang panig ni Joel. Sa uli, taong 2024 ay tuluyang nagdesisyon ang korte na ipasawalang bisa ang kanilang kasal. Hindi nakakuha si Carol ng kahit anong bahagi sa mga ari-ariang naipundar ni Joel. Walang hatian, walang alimony. Sa kasong simulation of birth, ay pinatawan si Carol ng hindi bababa sa 6 na taong pagkakakulong. Gayun din ay pinagbabayad siya ng danyos na aabot sa 100,000 piso para sa moral at emotional damages na idinulot niya kay Joel. Matapos ang desisyong inilabas ng korte, unti-unting nagsimulang lumuwag ang pagkakagapos sa dibdib ni Joel. Ngunit ang ganap na pagbitaw ay hindi kasing bilis ng pagpirma sa mga papeles. Nagsimula siyang mag-ayos ng mga dokumento para sa pagbebenta ng bahay. Isang real estate broker ang tumulong sa kanya at ilang buwan lang ay nakahanap na rin ito ng buyer. Ipinasyang ibenta ni Joel ang bahay na siyang naging simbolo ng kanyang sakripisyo na napunta sa wala. Naiwan sa kustodiya ng kanyang lola si Jiro, habang si Carol ay nagbabayad ng parusa sa likod ng rehas. Pinili ni Joel na tuluyang lumayo. Bit-bit ang natitirang ipon, lumipat siya sa La Union, malayo sa ingay ng lungsod at sa mga paalala ng nakaraan. Sa isang maliit na bayan sa Baknotan, nagtayo siya ng simpleng tindahan ng electrical supplies at repair services. Araw-araw ay maaga siyang gumigising para harapin ang bagong buhay. Sa lugar na yon, walang nakakakilala sa nakaraan niya. Ang bigat na matagal niyang pasan ay unti-unting napalitan ng kapayapaan. Ilang buwan din ang lumipas at nakilala niya ang isang babaeng muling nagpatibok ng kanyang puso. Si Grace Abasolo, isang 30 taong gulang na probinsyana. Sa una ay nag-aalangan pa si Joel dahil sa takot na baka muli siyang lokohin at masaktan lamang. Ngunit nagbago ang kanyang pananaw nang mas makilala ang babae. Muli ay sinubukan ni Joel na buksan ang kanyang puso. Sa kasalukuyan, bagamat hindi pa kasal ang dalawa ay masaya sila sa isa't isa. Alam ni Grace ang nakaraan ni Joel at nangako siyang hindi muling bibiguin ang puso nito. Hindi madali ang lahat. Ngunit nakita ni Joel sa mata ni Grace ang isang bagong pag-asa at sa pagkakataong ito, gusto niyang siguruhin na ang mga pagkakamali niya sa nakaraan ay hindi na mauulit pang muli.